Halika na. So, before that, tayo magsimula. Anak, bukas, meron kang, subukan mo lang mag-try out, ha? Wala naman mawawala kung susubukan mo eh. Okay? Kasi anak, isipin mo ha, ang advantage mo is, kahit pa paano alam natin na sa lahi natin is merong mga potential na marunong mag-chess. So, given na talent ni Lord yun sa atin, okay? So, sige, maglagay tayo, ha? Ganito. Wala namang masama kung magta-try out ka bukas sa chess, at least, ginawa mo pa din yung best mo. Ngayon, kung ano yung evaluation ng kakayanan mo pagdating sa chess nila teacher, yung teacher na yun, teacher namin pa yun ng Tito Arman. So, yun ang mga batikan dyan sa school. Ayan, sila pastor. Sige, yan. Okay. Dali. Familiar ka sa chess, di ba? Okay. Ano ang tawag sa mga pyesa? Familiar ka na rin? Sige. Ano ang tawag dito? Chessboard. Chessboard or chess mat. Board is the solid type. Yung parang attache case. That's why it's board. Pero dahil ito ay mat, natutupik, chess mat ang tawag dito. Pero, ano pa din siya? Chessboard. Oo. Mat lang yung type niya. Ha? Okay. Familiar ka sa mga pyesa? Sige. Ano tawag dito sa dalawang? Rock. Very good. Dito. Knight or horse. No? Pero sa chess, knight talaga ang tawag sa kanya. Bishop. King. Queen. Pawn. 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 Okay? So, meron tayong dito, border. Ito, 4 and 5. Ito yung border niya. Ibig sabihin, mula dito hanggang dito, ito yung border ng black. Mula dito hanggang dito, yun yung border ng white. Okay. Meron akong napapansin sa ginawa mo. Ano sa palagay mo ang mali dyan? Bakit? Kung ano yung kulay ng alyansa mo, yun dapat ang kulay na kinalalagyan ng king mo. Pag itim ka dapat. Pag puti, puti ka dapat. Dahil basic na palagi dapat magkatapat yung queen. Naintindihan mo? Okay. So, paano ang tira ng pawn? So, bago natin yung puntahan, tanggalin muna natin ito. Tanggalin mo ulit. Kasi, may ituturo ako sa iyo. Madalas na yung mga baguhan sa chess, no, is nagkakamali dito. Dapat, ang rook, di ba, dapat ang rook, ang laging kanan ay puti, ang dulo. Yan, ha? Tignan mo. Tignan mo yung ginagawa mo. Okay. Laging kanan ay puti at yung dulo ay green. Same doon sa'yo. Sige, ayusin mo yan. Huwag mo nang ilagay yung mga pawn. Oo. Sige. Para maintindihan mo lang. Para hindi ka malilito. Okay? Puti. Yung kanan ko. Kanang kamay. Puti. Yung kaliwa ko nasa green. Or black. Puti. Asan yung kanang kamay mo? Ilagay mo dun sa puti, di ba? Yung kaliwa, nandoon. Okay? Yan ito yung tamang posisyon. Kung ano yung kulay ng king, ng alyansa mo, yun yung kulay ng square mo. At lagi magkatapat yung queen. Okay? Tanggalin.
Kasi, merong mga bata na bago pa lang sila syempre sa chess, nalilito sila. No? So, ituturo ko sa'yo para hindi ka malilito. So, pag alam mo na yung basic nito, ganito yung mangyayari dyan. Sige, lagay mo dyan. Yung mat. Hmm. Hmm. Bakit ko kailangan ituro to sa'yo? Kasi merong tinatawag na chess notation. Tignan mo, pag ang kanan na rook mo ay nasa black, ibig sabihin may mali. Kasi, nandito ka naglagay, hinarap mo sa'yo yung numbers. Naintindihan mo? Kasi mali siya. Kasi Oo, Kasi Alicia. Dahil ang dapat na nakaharap sa player, ay yung mga letter. Because, ang susundan mo sa notation is yung letter and number. Pag ganito ang nalagay mo, mali na yung notation mo. Gagawin mo ka. Okay, tanggalin. Nakita mo, teka lang, tanggalin. Nakita mo, ang kanan niya ay, kapag number ang nakaharap sa'yo, ang kanan mo ay green. Mali yon. Ang rook, palaging nasa puti yung kanan, okay? Sige, yun yung positioning, ha? So, bakit ko kailangan ituro sa'yo yun? Kasi, meron tayong tinatawag ng chess notation. Do alam ko to, pero tinanong ko pa talaga to kala Tito Arman mo. Kuya, ano yung tawag dun sa pagsusulat? Chess notation yun. Kasi sa paglalaro ng chess, hindi man ako ganun kagaling anak. Sabay naman kami ni Tito. Nagkataon lang talaga na kailangan kong tumulong sa lolo't lola mo para maghanap buhay. At syempre, makatulong din sa mga tito at tita mo. Yung mga bata pa kami. Sige, balik mo. Ayan. No? Pero, given yung talent na binigay sa'yo ng Panginoon na merong kakayanan mag-chess doon sa family natin, which is si Tito Carmen. Which is lahat naman kami marunong mag-chess. Hindi nga lang kasing galing ni Tito mo kasi talaga siya yung nilagay ni Lord sa family na talagang talagang mahusay na halos yun na lang ang tinakbo ng kanyang oras, hindi na siya inuutusan nila daddy tsaka ni mama kasi nga nakapokus na siya sa pag-chess, which is magandang bagay naman at tignan mo naman na nabuhay. Okay. Alam mo yung mga pyesa? Rock. Naturo ko na sa ito kanina, di ba? Knight, bishop, King. queen. Okay. Kung ano ang kulay ng alyansa, doon ilalagay ang king. At laging magkatapat ang queen. Okay. Ganito. Yung moves naman. Doon tayo sa moves, no? Ang pawn, bago yun, meron tayong tinatawag na border. Ha? Yung 4 and 5, ito, mula rito hanggang dito, border to nung black. Tingnan ko na rin yun sa'yo na, nire-review lang kita. Ang pawn, ang unang moves niya, pwede siya ng dalawa. Sa unang moves lang yun. Pwede naman din yung isa o dalawa. Hindi. Hanggat hindi mo siya nagagalaw, pwede mo siyang itira ng dalawa. Pero kapag una mong moves ay isa lang, hindi ka na pwedeng dumalawa sa susunod na moves. Yung pinakaunang moves, yun yung advantage niya na pwede siyang tumira ng dalawa. Halimbawa, yung 8 yan. Sa halitan, tinira mo talaga ng lahat. Puro dalawa. Sa susunod, isa-isa na lang. Okay? Isa-isa na lang siya. Indihan mo? At bukod doon, paano siya kakain? Let's say, minog mo to, minog mo to, minog ko to, minog mo to. Paano ang kain niya? Tapos minog ko to, ayan, sige. Paano ang kain niya? Ganito, diagonal, ha? Let's say, halimbawa, ayan, meron ganyan dalawa dyan. Kaya tinira ko na to, yan. Kahit alin dito, pwede mong kainin. Okay? Halimbawa, meron naman dito. No? Ikaw yung kakain. Halimbawa lang equation lang yan. Hindi ka pwedeng kumain kung meron dito. Hindi mo siya pwedeng iurong. Lahat ng move ng pawn, abante. Okay? Abante, kain, abante, kain.
Tapos, andito ka, walang tao dito, abante, kain. Ganun lang, ha? Hindi mo siya pwedeng ikain sa dulo. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo po? Okay, yun yung pawn. Lahat yun. Unang moves, pwedeng dalawa. Sa unang moves lang yun. Walang exception doon. Unang moves lang yun. Okay? Lahat yan. Unang moves. Pwedeng isang moves. Ito po, paano po yan? Isang moves lang. Di sa susunod, pwede ako magdalawa. Hindi. Naiintindihan mo? Oo, kasi pag Sa unang moves lang, yun lang ang advantage niya. Pero meron tayong tinatawag na promotion. Kunyari, gera na to. Tapos nakarating siya dito. Nakarating siya dyan sa dulo. On promotion. Para Ang mangyayari, pag hindi napansin ng kalaban mo at nakarating yung isa dito, promotion siya. Mamimili ka kung alin yung pwede mong maging pyesa maliban sa king. Okay? ayun yung sa Halimbawa, may queen pa po siya. Pwede yon. Kasi na-promote ka eh. Wala kami pakialam kahit na may king siya or may queen pa siya. Basta na-promote ka, pwede kang mamili ng kahit ano. Naintindihan mo? Okay. Ang rock, paano ang tanggalin ko na muna to? Yan. Tapos na yung pawn eh. Ang rock, paano ang tira ng rock? kasi Ang rock, ganito. Makinig ka. Ang tira ng rock, isang mahabang ganyan at isang mahabang ganyan. Okay? Ang kain niya, kakainin ko to. Halimbawa, tanggal na rin to. Yan, wala na. Kakainin ko ito. Pero pag gumanyan, of course, kakainin ka rin niya. Tingnan mo? Ang kain ng rock ay isang mahabang ganyan at isang mahabang ganyan. Pwede din naman siya na isa-isang kain, dala-dalawang kain, basta ang kain at moves niya. Parehong kahaba. Naiintindihan mo? Okay, balik natin yung mga pyesa mo. Balik natin si Horsey. Si Knight. Ang laban ni Knight is ganito. habang may night kasi. Oo. Ang move ng kabayo ay dalawang Dalawang forward. forward. O, di ba? 1, 2, at isang left or right. Okay? Tignan mo siya. At the same time, bigyan nga kita ng equation. Bigyan kita ng equation. Kaya, napalibutan siya. Intindihan mo? Napalibutan siya. Pwede niyang kainin to. Diba? Pwede niyang kainin to dahil pa letter L. Pwede niyang kainin to. 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 Naintindihan mo? Nakuha mo yung mga ano nila? Nakuha mo yung equation nila? Bakit? Ito, pa letter L. 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 Nakukuha mo yung sulat? Ayoko kasing sulatan. Nakukuha mo? Nakukuha mo ko? Kasi ito, parang pwede siya eh. Pag ganito, Pwede siya ng isa, dalawa, tadyak. Isa, dalawa, tadyak. Isa, dalawa, tadyak. Isa, dalawa, tadyak. Tapos, mula dito, isa, dalawa, urong, isa, dalawa. Mula dito, urong, isa, dalawa. Mula dito, isa, dalawa. Mula dito, isa, dalawa. Intindihan mo? Kailangan makita mo yung mga letter L. Kahit pabaligtad yun, anak. Naiintindihan mo ba ako? Yun kasi yung pinakamadali kong may turo sa iyo na equation.
Ito lang. Ayan yung pinakamadali kong maituro sa'yo. Nakikita mo yung mga letter? At napapansin mo, lahat sila nasa kulay puti. Naiintindihan mo? Bakit sila lahat nasa kulay puti? Pero may mga pagkakataon na makakaintindi to kahit nasa kulay black siya. Kung ang tira ng horse dito, di ba mayroon kang mga pawn dito, no? Asan na? Kasi, yung pawn lang yung pwedeng tumalon. Naiintindihan mo? Siya lang yung pwedeng, halimbawa, bigyan kita ng sample. Alas yung muna. Diba may mga nakaharang na dito. Yung bishop, hindi siya pwedeng dumaan. Hindi siya pwedeng mag-move nang may nakaharang. Hindi siya pwedeng may move nang may nakaharang. Ang tanging power ni horse is siya lang yung pwedeng tumalon. Naiintindihan mo? Siya lang yung pwedeng tumalon, anak ha. Kaya ang horse, kahit saan yan mapunta, okay lang. Basta, letter L. Move, isa, dalawa, isang left and isang right. Yun yung kanyang laban, ano. So, intindihan mo yung sinasabi ko sa'yo, ha. Halimbawa, bigyan kita ng moves ni horse na, okay, ayun. Kunyari, ito iba-iba na to, ha. Ganyan. Tapos meron din dito. Yan ang pinakamadali. Ilan yung pwedeng kainin ng horse dyan? Ilan? Dalawa. Kahit merong nakaharang, pwede niyang kainin. Pwede niyang kainin. Okay? Kasi madali lang Let's say siya. bishop to, pawn to. Ano yung una mong kakainin? Ano yung mas mataas ang value? Ito. Naintindihan mo? Pagdating sa captured, lagi mong iisipin ano yung mas makakapagpahina at magbibigay ng problema doon sa kalaban mo. Naintindihan mo? Ganun din sa buhay. Pag merong gumugulo sa atin, ang lagi natin isipin kung paano ko ibabalik sa yung problema mo sa ginawa mo sa akin. Sorry guys, merong nag-paho yata sa labas. Naintindihan mo? Naintindihan mo? Ano yung mas mataas ang value? Si bishop or si pawn? Si bishop, kaya kakainin mo si bishop. Oo, kasi madali siya karoon. Magbibigay ka kasi ng malaking problema doon. Ang chess, ang lagi niyang goal is, lagi mong bigyan ng problema yung opponent mo. Okay? The more nalalagasin mo lahat ng pyesa niya, ang tanging pag-asa na lang ng kalaban mo is pawn promotion. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Hindi, sabi ko sa iyo, anak, hindi ako magaling, pero kahit papano, magaling ako magbigay ng problema sa mga taong nasa paligid ko, lalo pag ginugulo ko. Okay na? Naiintindihan mo na? So, tapos na tayo kay rook, tapos na tayo kay pawn, kay bishop naman tayo, ha? Ulitin ko yung tinuro ko sa'yo, balik mo yung pyesa natin. Paano mo palalabasin si bishop? Sige, balik mo. Again. Hindi pwedeng tumalon si bishop dito. Hindi pwedeng tumalon si bishop dito. Pag gusto mong tumalon si bishop or makalabas si bishop, anong gagawin mo? Bubuksan mo yung harang. Hindi nakaharang si bishop mo. Ang nakaharang ay bishop mo is itong dalawang to. At itong dalawang to. Ito, ang harang ni bishop dito ay, ayan. Uy, nagtuturo kami ng chess. Huwag kayong mag-away dyan sa kalye. Ayan, naintindihan mo? Okay? Halimbawa, ito, gusto mo, ang plano mo, malayo-layo. 2 moves. Sige, 2 moves mo lang. Diba? Pwede nang pumunta si bishop dito. Pwede na pumunta si bishop dito. Pwede na sila pumunta dito. Naintindihan mo? Ganun lang yon, ha? Ang move ni bishop, diagonal. Ang kain ni bishop ay, wala na to, ito lang to. Ang kain ni bishop ay also diagonal. Pero, dahil diagonal din yan, syempre kakainin. Huwag kang magpakalapit-lapit sa mga kalaban mo, ha? Huwag kang magbibigay sa kalaban mo ng pyesa, ng opisyales.
Ha? Naintindihan mo? At palagi ka rin magtitira ng pawn para sa promotion. Naintindihan mo? Parang ang expert kung magturo. Feeling ko kasi ang galing ko. Pero hindi. Wala pa talaga to guys. Ano lang to. Kumaga basic move. Okay, tapos na tayo kay Rock. Tapos na tayo kay Knight, kay Pawn. Si Queen. Hindi Ganito. naman, ang move niya. Iuring natin. Ang move ni Queen ay pwedeng forward na hanggang dulo-dulo. O kaya pag ganito. O kaya naman ay pwedeng kaliwang mahaba at pwede din naman na diagonal. Kasi, Ganon din yung capture niya. Para siyang combination ni i-shop at tsaka ni Rock. Oo. Okay? Kasi, parang, example Sige, sa tanggalin mo to muna mga to. yung example, ito. Kasi, meron siyang pag ganito at pag ganito. Meron siyang pa-diagonal at saka meron siyang straight. Kaya para siyang pinagsamang kapangyarihan ni Rock at saka ni Bishop. Oo. Okay? Ang move ni Queen, pwedeng pa isa-isa, pwedeng dalawa, pero hindi, kunyari may nakaharang. Hindi pwedeng tumalon si Queen para kainin to. Hindi. Ang tanging pwedeng tumalon lang ay sino? Yours. Si Horse lang. Okay? O sige, balik mo na yun doon. Kasi pwede naman siya yung pag ganito. Oo. Lahat. Pero iingatan mo yung Queen mo, kasi baka mamaya bigla kang naglagay dito. Kahit may support ka, naglagay ka dito at kakainin ka lang yan. Sample. Horse mo. Oh. Ibig sabihin, naka-check siya. Eh, hindi ka nag-iingat. Diba? Eh, kasi nga, eto na. Eto na yung move mo. Ano ba? Paano ba nangyari yun? Dapat, once na naka-check si Queen mo or kung sino man dyan, lalayo mo siya. Pero hindi mo siya pwedeng ilagay dito kasi kakainin ka niya. It's either uurong ka. Pero pag umurong ka, titignan mo. Pag umurong ako, kakainin ako na itong Black Queen. So, pwede ka maglagay dito. Pwede yan. Pero pag merong rock dito, titignan mo lahat. So, dahil pwede ka naman humaba, pwede dun ka sa pinakamalayo. Paano yung Paano dito? Walang problema dyan kasi nga, di ba, ang tira niya pa ganyan at pa ganyan. Ang kain niya pa ganyan at pa ganyan din. Again, combination siya ng power nitong dalawang to. Okay? Kaya, huwag ka masyadong magpapakalapit-lapit kung alam mong supported lahat. Titignan mo lahat ng angulo ng chessboard. Naintindihan mo? O, balik natin. O. Si King naman, si King. Ang moves lang ni King ay parang, isang example, ito. Ito. Parang siya pag ganito. oo, Pag ganito. para ka lang nasa cross. Move dito, move dito, move dito, move dito. Ganyan ka lang. Ito lang yung linya ni King. Example, ito. May naharang. Kakain mo siya. Oo. Pero, hindi ka pwedeng mag-move kapag alam mong machi-checkmate ka. Halimbawa, kinain mo siya ng ganyan, may nakaganyan, kakainin mo pa ba siya? O, pag kinain mo siya, kakainin ka niya. O. So, hindi. Ang gagawin mo, tatapatan mo siya. Okay? Ang gagawin mo, tatapatan mo lang siya. Okay? Eh, pag ginanto ka, check, kakainin ka ulit. Tatapatan mo lang siya. Iiwas mo lang siya nang iiwas. Ha? Pero, huwag mong i-move yung king mo nang wala kang suporta ng kahit sino dyan sa mga pyesa mo tsaka sa pawn mo. Kasi pag wala kang support, Okay. Sige, ulit tayo. ano yun? Uy, sandali. So, dito naman yung special move na tuturo ko sa'yo. Diba, ang turo kanina, ang unang move ng pawn ay isa, dalawa. Sa una. Pero, merong special move na tinatawag. Ano napansin mo? Nagpas. Tagpas. Ilan yung talon niya? 5. 3. 1, 2, 3. Kapag nakita mo na ganyan yung move ng kalaban mo, na lumagpas doon sa border mo, nasakop yung border mo, ang tawag dyan, empasan. Okay? Halimbawa, nandito siya, pero ang tira niya nandito. Ang sabi natin kanina, ang kain ng pawn is diagonal. Lahat forward, hindi pwede mag-backward. Okay? Pero dito, pwede mo pa rin siyang i-capture.
Pero, ano ang sabi? Paano nagka-captured yung cone? Diagonal. Pero kain mo siya. Yan yung mga special mo. Bakit? Kasi, nilagpasan mo yung border ko eh. Lumagpas ka dun sa dapat dun ka lang. Kaya nagkakaroon ng parang mga special kemi-kemi chuchu. Halimbawa, same. No? Dito. Ganun din. Okay? Lagi mong tatandaan yun, ha? Kahit saan. Halimbawa dito. O kaya typically naman yun. Ganyan lang yun. Ha? Kahit alin dyan. Kahit saan dyan yung pwede niyang i-empasan. Okay? Naiintindihan mo? Another moves. Castling. Sa castling, ganito. Kailangan yung king mo at yung rook mo hindi pa nagagalaw. Okay? Una mong hawakan yung king. Hindi pwede yung rook. Ha? Tatalon ka ng dalawa. Isa, dalawa. Tapos dito yung rook. Okay? Okay? Kasi tatalon din si rook ng isa, dalawa. Kailangan lagi sila magiging magkatabi. Paano yun, mami? Dito, isa, dalawa. May isang space. Isa, dalawa. Tatalon yung rook. Papunta dito. Naiintindihan? Kailangan lagi silang magkatabi. Hindi natin. Isa, dalawa. Tabi si rook. Okay? Yan yung castling. Isa, dalawa. May space eh. Basta kailangan yung tumabi. Yan siya. Okay? Naiintindihan mo? Yung ating, tapos, merong rulings dyan sa sa, tawag dito, meron tayong rulings pagdating sa pagka-castling. Hindi lahat pwedeng mag-castling ng basta-basta na lang. Naiintindihan mo? So, halimbawa, ganito. Tanggalin natin ito. No? Tanggalin dito siya. Tanggalin mo natin. Dito siya magka-castling. Halimbawa, under attack nga naman si king. Ayan. Under attack si king. May check siya eh. Diba? Hindi ka pwede mag-castling ng naka-check siya. Okay? Naiintindihan mo? Hindi ka pwede mag-castling na naka-check siya. Kailangan haharangan mo muna siya. Bago ka magka-castling. 1, 2, talon. Naiintindihan mo? Naiintindihan mo? Hindi ka pwedeng mag-castling ng naka-check. Kasi una sa lahat, hindi ka rin pwedeng makapag-castling kasi may harang. Hindi ka pwedeng mag-castling na may harang. Paano ka magka-castling yan? Walang pupwestuhan to. Dalawa, isa, dalawa. Wala kang pupwestuhan. Kailangan na-secure mo muna si king. Okay? Another position yan ay ito. Halimbawa, attack siya ng ganyan. Dito ka magka-castling. Dito ka kunyari magka-castling, ha? Di ba pwede siyang kainin? Para makapag-castling ka, harangan mo muna. Let's say, paano to? Hindi ko to mahaharangan. Wala akong bishop. Wala na yung bishop ko. Alin yung mga pwedeng tumalon? Ganyan, naka-check di ba? Dalawa yung pwede niyang kainin. So, pwede kang tumalon dito. Tapos, ang mangyayari, pwede niyang kainin o pwede siyang mag-move ng dalawa. Pero, ang mangyayari kasi, hindi niya yan kakainin. Bakit? Pag kinain niya yan, kasi kakainin mo to. Hindi ka na makakapag-casting. Naiintindihan mo? Hindi ka na makakapag-casting. Pero bago mo gawin yun, tignan mo kung ano yung mga piyesa niya nasa paligid niya. Yan lang yung mga example ko. So, ito yung pinakamadali. Lagay mo dyan na posisyon. Lagyan mo, and then, saka ka mag-casting. Okay? Naiintindihan mo? So, ano pa ba yung mga rules na dapat mong malaman when it comes to
castling yun. Hindi ka pwedeng mag-castling kapag may mga nakaharang at kapag nagalaw mo na yung rock. Let's say, nandito yung rock. Tapos, gusto mo mag-castling, babalik mo to. Hindi na pwede. Kailangan untouchable to. Ibig sabihin, hindi sila nagalaw. Hindi sila nag-move. Okay? Kasi, baka tanungin din sa'yo ni, ano mo yan, ni teacher mo yan eh. Ni Sir yan eh. So, ganito mangyayari niyan. Halimbawa, dito ka naman magka-castling, ano? Wala na to. Halimbawa, wala na to. Hiram ako ng isang rock. Hindi ka rin pwede na mag-castling kapag yung position mo, let's say ito, open to, naka-check, under-check ka. Yung dadaanan mo, under-check. Yung pupuntahan mo, under-check din. Let's say, nandito siya. Oh. Basta anything na mache-checkmate ka. Okay? Kasi dadaan ka dito. Check ka na dito, ma-under-check ka pa dito. Kasi dadaanan mo yan eh. Ibig sabihin, pag na-move mo to, kakainin ka yan automatic. Okay? May mga consideration na gano'n anak. Hindi gano'n kalalim yung naiintindihan ko. Pero, ito yung mga alam ko. Ha? So, alam mo na yung mga susunod na pwedeng mga move. Anong tawag dun sa isang special move? Pasan. Pasan. Ayun, pasan. Okay? Yan yung mga moves. Keme, chuchu. Para at least alam mo lang.